Magandang araw mga kaibigan. Ito, pasabog. Ang mga ex-marines na nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara, nagsalita na rin. Ito, pakinggan natin. Yung pong release ng perang yun, para sa specific na yun, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. Napunta naman kay Digong. With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that. Kanina, tinanong ni Eden Santos kung nakapag-deliver ba ang mga ex-marines ng pera sa mga kongresista pumirma sa pumirma sa impeachment. Yes, nag-deliver. So, ito, kung ano-ano na lang kasi ang question. Dealing sa confirmation of charges. Ito, ICC na ito. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ayon doon kay Sergeant Cunesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no? Katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was infiltrated or he is infiltrated. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Attorney, pinakalas po, gusto ko, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan ko kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon na. Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyayari sa amin. Yung mga, since nung kami ay nasa kay Boss Saldi and family, yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue ng flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Tapusin ko lang ito. Pero kung alam po nung umpisa ko lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapanood ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno.
PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod. Laki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, nakikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit kinagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Wala po. Wala po. Ambus. Pang huling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, so yung affidavit na pinirmahan ng mga ex-Marines na ito, hindi pa nila ibibigay sa media, sa publiko, kasi ang desisyon ng abogado, unahin munang isubmit sa ombudsman. Umaasa itong abogado nila, mga Marines, na aaksyonan ng ombudsman. Kaya lang nag-promise itong abogado na once na na-submit ang affidavit sa ombudsman, bibigyan na rin nila ng kopya ng affidavit itong media. Kaya malalaman na natin, abangan na natin sino-sino yung mga kongresista na nakatanggap ng mali-malitang pera na pumirma sa impeachment. Kasi tinanong kanina, nakapag-deliver ba sila ng pera sa mga pumirma sa impeachment? Sumagot ang abogado, yes, nakapag-deliver. Kailang hanggang doon na lang ang paliwanag kasi nasingitan na naman ng ibang tanong. Kaya ito na po yung pinakahihintay natin na di ba nung nagsalita si Saldico, yan ang hinihintay natin na magsalita siya, kaya lang wala siyang binanggit. Ito ngayon, mga ex-Marines na ito, mga matatapang, nakapag-deliver ng pera sa mga kongresista na pumirma sa impeachment. Kanina nabanggit din nila, nakapag-deliver sila ng pera mismo sa residence ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Hindi, Malacanang, basta bahay ni PBBM dyan sa Metro Manila at bahay ni PBBM sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver sila. Grabe. Kaya saludo ako sa tapang ng mga ex-Marines na ito. Inilalagay nila sa panganib ang buhay nila. Kaya lang sabi nila, hindi na nila maatim yung corruption na nangyari. Kaya nag-kapit bisig sila. Hinarap ang threat, risgo sa buhay nila para malaman ang katotohanan at gusto na nilang matapos ang corruption na nangyari. Ipagdasal po natin kaligtasan nila itong mga Marines nito, kasamang pamilya nila. Hindi na daw nila alam kung nasaan ngayon si Orle Gutesa. Sana nasa mabuting kalagayan siya. So abangan natin ang mga susunod pang mga pahayag at ito na, nakaka-excite na ang mga pangyayari.